Okay, hello, kumusta? Ako si Eli ng tugtugtayo.com. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa importanteng pedal para sa mga nagsisimula pa lang sa looping at sa mga experienced na gitarista na lagi itong kasama sa kanilang solo jamming or sa mga practice routine nila. Ito ang Boss RC1. Ito ang looper na walang arte, simple lang, hindi komplikado. At ginagawa talaga niya yung purpose niya sa buhay, kundi ang mag-loop at mag-overdub. Wala nang iba. So hindi siya yung tipong maraming buttons at ilaw na pwedeng magpakomplikado pa. So simple lang talaga ang RC1, beginner friendly, pero ginagamit pa rin pala ng mga pro. So meron siyang isang button or pedal at LED ring. Yun lang. Yun na. Pero pag ginamit mo na, maintindihan mo kung bakit sobrang daming gitarista ang gumagamit neto. So paano ba siya ginagamit? Super dali lang. Isang button lang or foot switch. Yun na. Yun lang talaga. Wala na. So, paano? I-tap once mo lang, isang tap, magre-record ka na ng riff, ng chords, ng backing track mo. So second tap, mag-stop na yung recording niya, maglo-loop na siya. Yung second tap, pwede ka nang sumabay dun sa ginawa mong backing track. So dito sa first layer nga, pwede ka nang sumabay at mag-jam sa ginawa mong loop. So kung kailangan mo ng mga additional layers, so halimbawa magdadagdag ka ng strum, ng riff, ng bassline, ng kahit anong rhythm, tap mo lang uli and then mag-record ka na ng additional layer. Overdub mode na yon sa second tap. To stop, double tap mo lang. Yun na. Kung gusto mong mag-reset o start fresh at gumawa ng bagong backing track, hold mo lang for the second tap, hold mo for 1-2 seconds, tapos yun na. Magbiblink siya, marireset na yung memory. Meron siyang LED ring. Umiikot yan habang tumutugtog ka o nagre-recording. Honestly, malaking tulong ang LED ring na to sa timing. So parang dalawa ang purpose ng LED ring na ito. So una, guide mo siya. Alam mo agad kung nasa recording ka, nasa playback o nasa overdub mode. So hindi ka na mangangapa. Depende kasi sa kulay. So halimbawa, pag color red siya, recording siya. So magpe-play ka ng iyong layer, ng iyong backing track, ng iyong chords. Kung green, tinap mo na after ng red, magi-green ngayon yan, paikot-ikot yung green. Playback mode yan. So, ibig sabihin, pwede ka nang sumabay, pwede ka nang mag-practice, pwede ka nang mag-jam habang tumutugtog yung backing track mo, color green. Kung red-green naman, ibig sabihin, may playback siya, pero pwede kang mag-overdub. Pwede kang magdagdag ng additional layer, additional chords, additional riff, mga lick. Masasama na siya doon sa loop mo pag nag-stop ka na ng overdub. At makikita mo rin sa LED ring yung duration ng loop. Ibig sabihin, one complete revolution, yun yung isang loop mo. Okay? Simple lang, di ba? So, mga top things na nagustuhan ko sa RC1. Una sa lahat, ang linis ng tunog. Kung ano yung tunog ng gitara mo plus pedal mo, yun din yung maririnig mo after ng loop. Second, pangalawa, yun nga, sobrang daling gamitin. Isang pedal, LED ring guide, yun na. So, tugtog, practice, tugtog na. Plug mo lang, tapakan, tugtog, yun na. Perfect kung nagpa-practice ka ng mag-solo, ng mga scale, or gumagawa ka ng mga musical ideas. Sa sobrang dali niya gamitin, hindi mo na kailangan magbasa ng manual. Pero may manual siya. Meron siyang manual, syempre, kung gusto mong basahin at malaman mo yung mga hidden features or baguhin yung mga default setting. Default setting po yung sinasabi ko sa inyo. And third na feature natin, Boss Build Quality. Parang pwede mo siyang ihagis, tapak-tapakan, tapos tutunog pa rin siya. Iba ang
quality ng Boss. Pero wag mo yahage, syempre. Matibay siya. Pero pag nag-chip yung paint, sayang naman, di ba? Plus point na yung 12 minutes. Meron pa siyang 12 minutes na looping time. Pero trust me, ang haba nun pag nag-ambient sound ka na or nag-jam ka na mag-isa, 12 minutes, ayos na ayos yun. So ito naman yung mga hindi natin medyo nagustuhan sa RC1. Una, isang loop lang talaga siya. So wala siyang save slot, wala siyang memory. Pag nawala na yung power or nakat yung power for a long period of time, bye-bye na dun sa existing loop na ginawa mo. Kung composer ka at gusto mong mag-store ng mga musical ideas, baka bitin ka dito. So wala siyang memory. At wala siyang mga fancy features kasi baka naghahanap ka ng reverse, ng halftime, ng drum beat. Looper lang talaga siya, wala siya nun. Kung gusto mo ng mga added features na nabanggit, baka kailangan mo ng mas advanced na looper. At syempre, opo, tama, wala po siyang metronome. So, ikaw na yung bahala doon sa timing mo. Pero honestly, kung maglalagay ka ng backing track, may sarili ka ng rhythm. Practice mo na yung rhythm mo. So para kang ang RC1. Perfect na perfect ang pedal na ito kung beginner ka na gustong matutong mag-solo, practice. Beginner ka na nagpa-practice mag-isa sa bahay ng iyong scale. Or gusto mo lang ng maaasahang looper na wala kang masyadong iisiping configuration or settings. Tapak, record, tugtog lang. Kung trip mo yung mga maraming tricks, mga save loops, mga additional features, baka hindi ito ang the one para sa'yo, okay? Final thoughts, mga kabanda, ang Boss RC1 ay parang kaibigan mong matahimik pero laging nandyan, laging present. Hindi siya yung bida sa mga specs, pero sa actual na tugtugan, panalo. Kung gusto mo ng looper na simple, musical, at pangmatagalan, dahil galing sa Boss, yung Boss RC1 loop station para sa iyan. Okay? So, available siya sa Lazada, ito, o yung isa pa, Pre-Love, sa Tugtog Tayo Store, o ilalagay natin yung link ng Yupanko at yung Guitar Pusher at yung Yamaha para sa brand new, kung gusto mo ng brand new. Walang problema. Basta, matibay to. Boss to eh. Subscribe kung hindi pa nakasubscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Marami pa tayong pedals na pag-uusapan.